Lalabo ilang 49, hindi ko to masyadong nakikita na nire-review and pinag-uusapan. So, let's talk about this perfume. So, alam naman ninyo na nag-open na ang Lalabo sa Greenbelt and I was told na Mall of Asia ang next na magiging branch. So, syempre, nag-amoy-amoy ako and eto nga siya. Yung mga bottles ko kasi ng Lalabo, madalas pinapabili ko lang sa husband ko or in-order ko online. So, I've never been in a Lalabo store, yung physical na store. So, naturally, being someone na hindi naman masyadong mahilig sa pabango, hindi naman, konti lang. Inamoy ko lahat ng nandun except yung mga meron na ako like the Santal 33, Rose 31, and Thé Noir 29. Naamoy ko na yung another 13 and kakagawa ko lang ng video nun pero sample lang yung meron ako. So pagdating ko doon, ang nagustuhan ko is si Jasmine 17, si Matcha 26, Lavand 31, and itong Ilang 49. So apat kung in-spray sila sa skin ko. Parang kung hindi ako nagkakamali, yung 100 ml nito is 19,000 dito sa atin sa Pilipinas. Kung hindi pa ninyo alam, and I think I've mentioned it before na nung nireview ko, I think yung Lalabo Santal 33, yung number na katabi ng pangalan ng pabango is the number of notes or yung ingredients na nagamit to make this scent. So for example, Ilang 49, 49 ingredients or 49 notes ang nagamit nila to create this scent. So I think si Ilang 49 ang may pinakamadaming notes or pinakamataas na number na meron. And hindi ko siya binili because pinakamadami yung notes niya, guys. Binili ko siya kasi nagustuhan ko siya. I was actually surprised na nagustuhan ko si Ilang 49. Ilang-ilang. Alam niyo yun? Naamoy dito sa atin. Common lang siya dito sa Pilipinas, sa Asia. Sa una, mas nagustuhan ko si Jasmine 17, kaso ininom lang siya ng skin ko. Binabasa ko yung notes ko, guys, para hindi tayo paligoy-ligoy. Sayang kasi, nung tumamis na siya, ang ganda na niya, kaso nawala na siya sa skin ko. And medyo kaamoy na niya to me, si Jo Malone Orange Blossom. Medyo kaamoy. Lalo na kung hindi naman maselan yung ilong mo. Not completely nga the same, pero nasa ganun na dating. I am also planning to buy the Guerlain Neroli Ultra Noir and mas gusto ko yung projection nun sa skin ko. And nasa ganun din na dating si Jasmine 17. Pwedeng eto lang yung mga nagustuhan kong pabango right now. Pwedeng pagbalik ko ng umuulan, pagbalik ko ng burst season. Alam niyo yon, ibang mood, ibang weather. Iba naman yung mas magustuhan kong pabango, iba yung maging projection nila sa skin ko. So, I'm not saying na hindi ko nagustuhan yung iba. Forever ko nang hindi magugustuhan. Pwedeng ganon, pero pwedeng magbago pa yan. Okay? So, si Matcha 26 naman, calming. Kaso may lumabas na parang oil ng nyog na amoy and mahina din siya sa skin ko. Pero I can see it na okay siya sa burst season or sa malamig na weather. Si Lavand 31 naman, nagustuhan ko. Possible na balikan ko siya kasi gusto ko siya. Meron lang siyang parang super strong. Ang strong nung parang soapiness niya . As in parang amoy bar na panglaba. Ganun siya ka-strong na parang it's too much pero I like it. Lalo pagka nag-dry down na siya. Pero I'm not in a hurry to buy kasi I think meron akong Louis Vuitton na medyo kaamoy na niya pagdating sa dry down. I don't remember na alin dun sa Louis Vuitton ko. Parang yung O Hazard yata, I'm not sure. And ang masculine nga nung Lavand 31. Pero gusto ko siya. So etong si Ilang 49, grabe ito. Kasi pag spray ko sa kanya, apat silang pabango sa skin ko natalo niya silang lahat. As in siya na lang yung nagpo-project and naaamoy sa akin. Ang bango and ang lakas niya sa skin ko. So, sobrang ganda yung chemistry niya sa skin ko. Sa initial na spray, ang happy na floral powdery sweet. Ang words na naiisip ko to describe this, pag naaamoy ko siya is classy, luxurious, glamorous. May pagkaamoy Chanel number 5 siya na may hint ng Tom Ford Black Orchid kasi may patchouli to and nasa top note yung patchouli nito na may pagkaamoy Coco Mademoiselle. Actually, may isip mo talaga sa kanya is parang Chanel siya na pabangoy. Hindi parehas na parehas pero para siyang hindi Lalabo. Alam niyo yon. So gets niyo na kung ano yung dating niya, guys, no? May pagka-classic siya pero ang happy, ang fresh, ang bright, and ang youthful niya pero pwede din siyang maging pang boss madam. After 10 minutes, tatapang yung pagka-powderiness and ewan ko pero medyo naamoy ko na sa kanya after 10 minutes si
teak Orpheum kasi may naamoy akong parang greenness na meron kay Orpheum and also smokiness na meron din kay Orpheum pero mas brighter na version nito. Ito nasa top note nito ay sa patchouli gaya ng sinabi ko kanina pero ang ganda ng pagkakablend ng patchouli dito. Ang earthy niya pero ang linis. So this is for women pero sa mga nanonood sa akin na mga lalaki, try this. May mga nababasa akong review na gustong-gusto tong gamitin ng mga lalaki. I think madaming lalaki ang magkakagusto dito actually. May dating siya na vintage na pabango pero bright and happy. Okay siya all year round but just be careful lang kasi malakas siya. Yung one spray niya sa akin and summer nung trinay ko to netong month of May. Siyempre hindi ko alam kung kailan ko ma-edit tong video no pero I'm just saying May to. May ko to na try and nabili. Yung one spray niya, amoy na amoy and ang bango niya guys. Well, sa akin, malakas siya and sana sa inyo din kasi at the end of the day, body chemistry pa rin yan. So, sa 20-year-old pataas, I think bagay siya. Ulitin ko, depende sa body chemistry. So, pumunta kayo sa store, spray nyo guys, maglakad-lakad muna kayo. So, eto yung pinaka-box, nakalagay yung name ko and also yung name kung sino yung nag-assist sa inyo sa store and I love that kasi pwede mo siyang balikan, pwede mo siyang hanapin. Yung amoy nito, it reminds me of yung mga 80s na pabango. Some say 80s, some say 90s, pero sa akin, parang yung mga 80s na pabango. Yung mga pabango ng mga aunties and uncles or ng mom and dad natin, kaya ko siya nagustuhan kasi may pagka-nostalgic siya sa akin. Now, hindi porket sinabi ko yan, amoy matanda siya. No. Well, siguro sa iba, kasi nga depende sa body chemistry, pero to me, no, hindi siya amoy matanda. Ang ganda-ganda kasi niya guys and parang ang bright niya and ang happy. Mas gusto ko siya kaysa kay Santal 33 and I can see this as my signature scent kung hindi lang sangkatutak yung mga pabango ko. Parang feeling ko kada mag-spray ako nito, ang happy-happy ng araw ko, ang ganda-ganda ng araw ko. Ganun siya kaganda. May sandalwood din ito sa dry down pero sa skin ko hindi siya woody na woody. It's floral pero unisex siya to me kahit pa formulated siya sa women. So ulitin ko, wag niyo tong iwasan guys. Itong ilang 49, yung mga lalaki na nanonood sa akin, spray niyo siya sa skin niyo. Baka magulat kayo. So ayan na guys, yung review ko nitong ilang 49. Bakit hindi siya masyadong maingay dito? Lalo dito sa Pilipinas, no? Actually, even sa abroad, parang hindi ko siya masyadong naririnig. Kaya nagulat ako dito. To me, para talaga siyang Chanel na perfume. So naamoy niyo na ba to guys? Agree ba kayo na may pagkaparang dating 80s siya na pabango? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!